Bicol Region. Ito ang mas pinalakas, mas pinalinaw, DWOS-FM 103.9 Naga City. Nangunguna sa balita, informasyon at entertainment. DWOS-FM 103.9 ang istasyon ni Aling Sonia. Oras natin ganap ng 7:21 ng umaga. Nagpapagang mga balita. Pinakahuling kaganapan. Hihimay-himayin. Ihahatid sa inyong mga tahanan. Makatotohanan. Walang takot. Kinalap at tinipon mula sa News and Public Affairs Division. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Hinubog ng panahon. Pinaniniwalaan. Walang takot. Tunay na naglilingkod sa pangalan ng public service. Si Aling Sonia. Ito ang Ratsyada Balita. Mga kaibigan, good morning. Ngayon po ay September 1 na, 2018. Araw tayo ng Sabado. Yan, basahin ko lang itong taya at lagay ng panahon. Pinaka-latest update mula po ito sa Pag-asa. Patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang isang low pressure area sa loob po ng ating bansa. Sa 4 a.m. weather advisory ng Pag-asa, huling namataan po ang sama ng panahon sa layong 200 kilometro hilagang silangan po ng Borongan, Eastern Samar. Dahil sa trough o buntot ng LPA, ngayong araw po ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, ang Bicol Region at ang buong Visayas. Ang Northern Luzon naman at buong Mindanao ay makakaranas ng maalinsangang panahon maliban na lamang sa mga panandaliang pag-ulan dulot ng localized thunderstorms. Samantala ang bagyo naman ay may international name na JB. Sa labas ng bansa ay patuloy pa rin binabantayan ng Weather Bureau. Huling namataan po ang bagyo sa layong 1,945 kilometro silangan po ng Northern Luzon. Sa ngayon na hindi ito inaasang papasok ng Philippine Area of Responsibility at utatama sa kalupaan ng bansa. Sa September Climate Outlook ng Pag-asa, inaasang 2 hanggang 3 bagyo ang papasok sa bansa at karaniwang makakaapekto sa buong Luzon at ilang bahagi po naman ng Visayas. Sa headlines ng ating mga balitang lokal, mga barangay official ng lungsod ng Naga sa pamumuno ni ABC President Dodot Beltran at KSBK Tina Mendoza nagpost sa FB Ligasyon for 2019. Samantala, Naga City Police Office at Public Safety Office nag-clearing operation sa gilid ng kalsada na daraanan po ng traslasyon at fluvial ngayong buwan po naman ng Setyembre. 177,000 rice ng bag sa Albay, malaya na sa insekto. Regional Director kumain pa ng naturang bigas na niluto. Ayon po yan sa National Food Authority. Robredo kay Duterte sa panayam ng media sa Naga City, salip na sa akin at sa Naga, mag-focus na lang sa ibang bagay. Magulang ng minor de edad na lalabag sa curfew ordinance sa lungsod ng Naga, maaari makasuhan ayon po yan kay City Councilor Elmer Baltimoro. Live-in partner arestado sa bypass operation sa Albay. Samantala, ilang appointment para sa passport na reject dahil sa blurred na birth certificate. Ayon po yan sa Department of Foreign Affairs. Kampo ng Robredo family sa Barangay Tabuco, Naga City, iwas sa panibagong pahayag ni Duterte sa bayaw ni Vice President Leni Robredo. At Naga City, PNP, pati ang lokal na gobyerno abala na sa mga magiging aktibidad next week. May kaugnayan po sa Peña Francia Festival sa lungsod ng Naga. Sa Camarines Norte, 2 suspect na iligal na droga nagpositibo sa search operation kaninang madaling araw.
Bayan ng Santa Elena may pinakamataas na recorded rape incident sa buong Camarines Norte. At huling headlines ng ating balita, maliit na tapyas sa singil ng kuryente, epektibo ngayong buwan po naman ng Setyembre. Yan ang ating mga balitang lokal. Good morning, magandang umaga po. Anong araw tayo? Sabado? Sabado, ma'am, September 1. Ito mga kinaltasan ng ponto, ha? Kaltas-kaltas, ayos-ayos. Libo-libong nurses, doktor, dentista, midwife, posibleng matanggal sa DOH. Yan ang kakaltasan kasi. Kaltas-kaltas talaga. Kasi iaayos talaga kung saan dapat pumunta. Yung medical scholarship program ng CHED, zero budget sa DBM. Angal at pumalag si Angara. Alam mo si Angara, alaga niyang estudyante, ano? Yung medical scholarship, wala, zero budget. Siguro naman karugtong nung free tuition na, etc., scholarship na, hindi na isinama ito, no? Akusasyon ni Pangulong Duterte laban sa bayaw ni Vice President Leni, hindi inimbento. Sabi niya, hindi raw inimbento. Pakinggan natin at turugtungan ko yung mga naging payag tungkol dito, di ba? Sandigan Bayan, ibinasura ang petisyon. Yung tatlo. Argusino, si Robles, si Sombrero. Ito yung mga tumanggap ng milyon-milyon. Dito, 50 million bribery scandal sa Bureau of Immigration. Sino? Argusino, si Robles, si Sombrero. Ngayon, magandang programang ito. Yan. Kung salib bang pinupuna mo yung programang hirap na tayo sa bigas, yung price ceiling daw ng bigas, ipinapatakda sa DTI. DTI na ngayon nagkokontrol ng presyo ng bigas. Hindi yung mga nagninegosyo ng bigas. Maganda yun. Kasi nga yung tarification bill, rice tarification bill. Ilulusot yun. Approve na yun. Sister Fox, may isang buwan na lang. Sa loob ng isang buwan, nag-submit na si Sister Fox ng apela niya. Pero palagay ko, matideport din ito, Jomar. Parang ganun, ma'am. Yung tourist visa niya, wala na. Fox na ang nilabsan. Diba? Malalaman natin yung senatorial lineup. Pero ito'y tatapyasan pa yan. Dami nito, Jomar. Lahat gusto maging kandidato ng senador ng PDP laban. Lahat gusto. Samantalang yung Liberal Party hirap na bumuo kahit na 10. Say mo? Yes, ma'am. Ito, lahat gusto. Nakalinya na PDP laban. Lahat gusto. Lahat gusto. Federalism, lahat gusto. Yan. Magsisimula na kasi ang kampanya ng federalism. Saka may budget para dyan. Oo. Nakita mo naman, telebisyon, radyo, may budget dyan. Sa social media, mayroon nga din eh. Meron na rin sa media yung federalism. Yan. Noong primero, hirap na hirap ka nakahanap saan pang budget niyan. Kung sino-sino pinagbibigyan, binulsa naman. Pagkatapos di naman natin naintindihan yung federalism. Mabuti ito, talagang magkukontrata ka na. Sa contract ka na gagawa para mapasama yung istasyon mo na bibigyan ng budget para dito sa explanation and program to promote federalism. Ito na. Ngayon, talagang napakatagal natin sa pag-change ng program ng forma ng gobyerno natin. Panahon pa ni Fidel Ramos eh. Sige, pagka maganda na sana, sasabihin kaya gustong magpalit ng form of government, gustong manatili sa posisyon, hindi ba? Ngayon, nakita nila na unang naging matapang tungkol sa pagbabago ng probisyon ng ating batas ay si Duterte. Nasabi naman ni Duterte, oras na ito'y maaprobahan at maibigay na ito. Siya'y bababa sa kanyang posisyon, hindi ba? Yes, ma'am. Yan. Ngayon, malaki rin daw ang magagastos natin sa federalism. Mabuti ang sinasabi. Si Andaya, inimok ang Senado, aprobahan na rin ang rice tarification bill. Kasi si Andaya,
Palibhasa ay nakikita niya ang pangangailangan ng mahirap at ng mga magsasaka. Pinagsisikayan niya. Siya ngayon ay majority floor leader. Sabi niya sa mga senador, aprobahan na po ninyo ang ating rice tariffication bill. Joint exploration ng Pilipinas sa China sa West Philippine Sea. Maraming kumukontra, lalo na ang Dilawan. Pero wala namang magawang solusyon para ito ay mabigyan ng solusyon. Pangulo, handang isiwalat ang mga pang-aabuso ng ilang pari. Narinig ko rin yung kahapon. Yes, ma'am. Mga abuso ng mga pari. Abuso ng pari. Para magre-resign na yung mahal na papa. Ngayong umaga doon sa international news mo, hindi ba? Opo, ngayon, tikom pa rin yung bibig niya tungkol sa... May panawagan kasi, ma'am, na magbitiw na sa pwesto dahil sa mga pang-aabuso ng mga pari. Kaya nga ang mahal na papa natin, ako, sakit-sakit na ng ulo. Grabe. Grabe ng problema niya. Sunod-sunod naman. Itong mga parang ito na Solusyonan na sa kasi napayagan ng mag-asawa. Mag-asawa na yan ang solusyon dyan. Wala ng solusyon. Iglesia ni Cristo. Yung dating daan. Lahat-lahat nag-aasawa ni Payapa, hindi ba? Opo. Pinipilit na yung mga Sus Mariosep. Kasi taong ilang yan, makakagawa talaga ng ganyan. Kaya puno-puno tuloy na. Kasi ang mahal na papa, naku, hindi na maintindihan ko anong gagawin. Parang si Duterte na rin laban sa drugs. Ang mahal na papa naman laban dyan sa pang-aabuso ng mga pari. Di ba? Kaya ganyan ang mga pag-uusapan natin ngayong umaga, mahalaga at malalaki. Hatid sa inyo ng Bodega Home Plus at Bodega Glassware. Dagos na kamo sa Bodega Home Plus, kung saan makukuha ang widest variety of home and office furnitures, appliances, lighting fixtures, glasswares, kitchenwares, and many more. Up to 12 months 0% interest on major credit cards. Sigurado pa ang on-day delivery of items. May warranty pa ang gapos na items. Bodega Home Plus sa Elias Angela Street, Naga City. Open from 9 a.m. to 8 p.m. Sa Bodega Home Plus, bawal ang mahal. Sa ating balitang lokal, dumistansya ang mga kakilala, kapamilya, kamag-anakan ng pamilya Robredo hinggil po sa panibagong pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na ang bayaw umano ni Vice President Leni Robredo ang nagdadala ng iligal na droga sa Bicol. Sa panayam sa ilang opisyal ng Barangay Tabuco kung saan kasalukuyan nakatira si Butch Robredo, kapatid ng yumaong si Interior Secretary Jesse Robredo at brother-in-law ni Vice President Robredo. Tumanggi ang maitong magbigay ng anumang pahayag kaugnay po sa naturang issue. Maging amang kapitbahay ni Robredo, tumanggi ring magbigay ng statement sa naturang mga pahayag ng Pangulo. Sa ngayon, hindi mahagilap si Butch Robredo dyan sa kanyang lugar. Kung maalala, bago pa ang pangalanan ni Pangulong Duterte, una nang nabanggit ni dating Naga City Councilor at dating kritiko ng Robredo na si Louie Ortega ang pangalan po ni Butch na umano'y protector ng droga dito po naman sa lungsod ng Naga. Sa ngayon, tikumpa yung mga kamag-anakan ni Butch Robredo. Siyempre, mag-worry ka rin. Kasi galit na galit talaga si Duterte sa drugs. Pagka siya talaga yung drug lord dito sa atin, talagang hindi siya sasantuhin. Opo. Naku, may kapansanan na nga siya. Tapos makukulong pa. Alam mo, galit talaga si Duterte sa drugs. Opo. Yan ang malaki. Kaya kung ako naman kay Vice President, tahimik na lang muna. At meron kang itatagong bulok. Meron kang sikreto. Katunayan, pumasok sa headline ng balita natin. Just to add more on the explanation of this, nagsalita si Duterte. Sabi ni Duterte, hindi ito kasinungalingan. Hindi ito kalokohan. Talagang totohanan ito. Kaya sa ganung parte, pinaniniwalaan niya si Ortega. Si Ortega. Ayan. Ganito ang laman ng balita natin, headline. Akusasyon ni Pangulong Duterte laban sa bayaw ni VP Leni, hindi inimbento. Nang ibunyag nito ng bayaw di umano ni Vice President Leni Robredo ang nagdadala ng iligal na droga sa Bicol. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, posibleng may pinanghahawakan na factual basis ang Chief Executive.
meron din anyang access to information ng Pangulo. Ito ang eksaktong sinabi ni Roque. Let's just say that there's factual basis for everything. And everything that the President says, because he has access to information that only the President can have access to. Abangan na lang natin, Anya. So, mabuti pa, wala na nga naman si Butch. Kasi pag nariyan siya, talagang didikdikin siya, Jomar. Didikdikin talaga. Hindi siya talaga paliligtasin ito. Abangan daw na lamang, Anya, ng lahat kung isisiwalat ni Pangulong Duterte ang kanyang nalalaman lahat tungkol dito. Kaya sabi ni Roque, titingnan po natin, inaasahan nga natin, magkakaroon ng investigasyon o biruin mo yan. Alistory naman. So may investigasyon kasi kung pala. nariyan pa yun, ako naman hindi na pabor. Matagal na yan. Kung nagpapatuloy pa rin siya, that's a $24 question, hindi ba? Opo. Kaya nga lang po, ito, eksaktong salita ni Harry Roque. Kaya nga lang po, sasabihin lang naman, siguro, political persecution. Dahil ang kamag-anak ni Vice President, bayaw niya ang sinasabing drug lord ng Bicol. So, ang importante talaga ay maisiwalat ang ebidensya nang sa ganoon ay makita ng lahat ng tao, ng lahat ng Pilipino, kung anong mayroong ebidensya sa brother-in-law niya. Naku, tama na. Wala na nga si Butch, Tama yun. Kung maalala, bago pa pangalanan ni Presidente, ang nabanggit na dating Naga City Councilor at kilaring kritiko ng mga Robredo na si Louie Ortega, ang pangalan ni Butch Robredo na umano'y protektor ng droga. Kaya tigilan na nila yung mga pag-aglahi kay Louie Ortega. Tigilan na yun, sabihin, may buang-buang, kung ano-ano ba narinig ko na. Yung iba nga ang sabi, ulyanin, matanda na daw. Wala na nung kakwenta-kwenta sinasabi niyan. Walang kwenta, may kwenta yung sinasabi niya. Tsaka may mga dokumento bating bit-bit. Ano raw? May mga dokumentong bit-bit nung humarap sa media, sa nasyonal. Kaya, mabuti wala na si Butch. Alam mo, nung KBP chairman yan Ay, ibig mong sabihin, ma'am, naging KBP chairman yan? Oo, KBP chairman namin. I see. Pagkatapos ko, siya sumunod sa akin na KBP chairman. Ngayon, nung panahon yun, nasa drugs na nga siya. Ay, siyempre naman, we do understand naman his position. Palibasa nga may kapansanan at hindi nga nakakakita, di ang laking guys bagayan na disguise yan. Doon sa parting yun ay katigilan na natin yan. Isipin mo yung may edad na rin naman si Butch. Edad na rin. Tapos bulag na, totally blind siya. Sino bang matanda dyan, ma'am? Si Robredo o si Butch? Parang matanda yan. Yan si Butch. Suko rin dyan si Jessie nung buhay pa. Kasi hindi niya mapigilan yan ngayon, dyan sa ganyang parte, kita mo na, mabilis naman. Kung hindi pinaalis yan, namumutakti yan sa kwana, Hinahanap pati dyan sa bahay niya. Wala na. Kahit nga yung national media, ma'am, and local, hinahanap siya sa bahay niya. Oo nga. At gusto siya magsalita, Kaso lang hindi nila mahanap, wala Hindi dyan. na nila makikita yan. Yung national media kasi daw, hinahanap siya para magsalita. Huwag na lang. Kaya tama na doon, hanggang doon na lang. Kaya tigilan na natin. Tao din naman tayo. Kung siya may naging makasalanan. Tumahimik na lang kasi yung grupo ni Tahimik na lang Vice. kasi, ito naman pira pa ng pira si Leni Robredo. Huwag na, tumigil ka na yung bayaw mo talaga Magtanong ka man sa bituin sa langit. Kasama na yung mga santo, yan ang sasabihin. Kaya tumigil na tayo. Para hindi na maasar si Duterte. Alam mo naman ang galit ni Duterte sa drugs. Kahit sino ka pa man, hindi kanya sasantuhin, hindi baga. Ay, nako. Matanda na si Butch. Tana rin. Kapansanan pa. Tama na, kaya tayo naman dito, tumigil na tayo. O kayong mga sympathizer ni Leni Robredo, tumigil na kayo. Pag laging nakikita, ayan kasi Louie Ortega, ugong-ugong yan. Malaking diferensya niyan. Natatalo pirmi ka sa eleksyon yan. Kaya hindi dapat ikapakinggan. Tayo naman kasi pagka walang pera, ayaw natin pakinggan. Pag may pera, pinakikinggan. Say mo. Opo. Lumalaban yan for charity work. Nagpapa-interview yan, maski na piso. Wala. Pero palibasa tao, sige rin tayo ng interview. Opo. Wala yung pera. Interview man daw po ako.
O sige, interviewin mo na libre. Alam mo naman ako, kung kinakita kong talaga puro libre. Opo. O libre. Talagang walang pera. Pero kung lumaban yan at may pera yan, tumbay ang kalaban. Kasi Walang pera sinasabi niya talagang totoo. Hinahanap ngayon yan. Di wala na. Salamat. Tumigil na tayo. Jomar. Tigilan na yan. Araw-araw may lumalabas na balita. Araw-araw talaga. Ngayong ang Sabado, gulat ako. May mga materials na naman. Tigilan na tayo. Sumagot na naman kasi siya Huwag daw siyang atupagin. Sabi ni Vice President. Sa ibang bagay na lang daw ang bagay na lang tupagin. daw. Yung sa inflation, sa taas daw ng presyo ng bigas at galunggong. Jesus Maria Joseph. Tigilan na niya. Huwag na niyang inaasar si Duterte. Pag inaasar talagang nagagalit. Alam naman nila yun. Lalo na pag nagsisinungaling ka. Sabi pati ng Vice Presidente, dapat din umanong ibaling na lang ng Pangulo ang kanyang atensyon sa 6.8 billion na shabu shipment na nakalusot sa custom. Hindi na nga nakalusot nahuli Kaysa abalahin daw yung paratang, paninira sa kanya, tapos sa naga. Paratang, hindi paratang yan. Buta ka at bungog ka pag hindi mo alam yan. Tigilan na. Pag nasagot na sagot, ang sagot mo'y malayo pa para kang sagot ng piloso potasyo, sabi ko kaninang umaga. Tigilan na yan. Para matahimik na rin naman. Tingnan mo, kawawa naman si Butch. Kahit na ganun yun kasama ko yan, kay BP yan ganyan na nangyari. Ano na tayo? Hindi ba ako nagpagawa niyang BBS na yan? BBS? Istasyon ni LRB. Pinagawa ko yan. Maniwala ka nung ipinagawa ko. Parang kulungan ng baboy. Ang mga kwarto. Giniba ko lahat yan. Inayos ko yan. Pinaganda ko yan. Tsaka mas nakilala. Mas naging kilala. Inayos ko sa standard rooms for broadcast. Kita mo na. Opo. Sige. Tayo talagang tapusin na natin yan. Eto ngayon. PLDT tayo. PLDT. Yan. Ang PLDT, hindi pala isang taon pa lang yan hindi sumunod sa order ng Department of Labor and Employment na i-regularize ang higit sa mga workers pala dyan, patimbog-timbog lang Opo. Ang mga empleyado pala riyan 7,300 workers na hindi nila ginawang regular workers. Ngayon, ang PLDT company meron na bukas na ito para gumawa ng regularization para mapunan yung pangangailangan ng mga kontraktual na manggagawa dito. Kaya nakita mo naman, yan ay trabaho ni Bello. Kahit binibiran nila si Bello. Si Bello, abogado. Naging Secretary of Justice natin ito si Bello. Kaya alam ni Bello kung ano ang batas. Nakikinig ka ba? Naging boss siya ni Piscaliano. Siya ang DOJ Secretary nung araw. DOJ Secretary. Ngayon, kinausap ni Bello ang chairman ng PLDT, yung kanilang CEO na si Manuel Pangilinan. Yan ang may-ari ng Action 5. Pangilinan. Ngayon, sabi ni Bello, huwag mong gawing na mga timbog-timbog ang empleyado mo. Gawin mong regular na sila kasi kawawa naman sila. Kasi yung 60% ng 4,300 workers sa first batch dapat gawin na niyang regular. Kaya yung asawa ni Egay, dapat regular na yan. Dapat diba? Matagal na yan Matagal na siya. Nagumagawa na ng hakbang ang fast food chain na Jollibee. Kasi ang Jollibee, ang McDo, Inasal, yung mga national bank food corporation, sumusunod na sila ngayon. Mga empleyado niya standard na sila. Meron silang SSS, meron silang Pag-ibig, kung ano-ano pa. Dapat yan, nandyan yan. Ngayon, hindi pa sumusunod yan. Kaya tingnan mo, ang problema natin, magpakabit tayo ng telepono, ang tagal. Ang tagal. Kakausapin mo pa yung English ng English. Hindi maintindihan ko saan pupunta. Pag pinutol, madaling putulin. Pag ikinabit mo, malaking problema mo. Tagal, abutin ka pa ng buwan kung walang follow-up. Yan. Kaya, tutuldukan yung labag sa batas. Di ba?
Alam mo itong mga ganito, katulad ng ating Kasureko, kooperatiba. O, kita mo mga parusa sa taong bayan yan. Yan. Yan ay talagang parusa. Pero sila umaasa sa atin. Wala sila bang porsyon na kung sino yung tumutulong sa kanila, bigyan man lang nila ng kaunting konsiderasyon, hindi ba ga? Nakikinig ka sa akin. Yes, ma'am. Dala-dala mo na yung cheque mo, ayaw pang tanggapin. Ayaw pang tanggapin. At ang gusto yung cash pa raw. Cash. Yan. Pag hindi ka nag-cash, puputulin ka. Panakot lagi, puputulin ka. Pambihira talaga, no? Punong-puno ngayon ng mga tarpaulin dyan sa Kasureko 2. O, ano sabi? Ano yan? Most Improved Cooperative, AAA. AAA nga naman. Oo. Sa galing naman sa koleksyon. O, hindi ba? Opo. Yan, ganyan. So, maraming tayong susundang balita para sa umaga. Tapusin na natin yung kay Leni Robredo sa Vice President. Pag diyan tumigil, may report na naman yan sa Lunes. Mamaya mo na naman, meron na naman sila. Tigilan na. Tayo lang ang napapahamak dyan eh. Tayo lang ang napapahamak. Lalo lang silang nabibilad. O tingnan mo. Eh dahil lang sa si Jessie nung nabubuhay pa marunong makisama. Sa kanyang pakikisama, kanyang hinahakip na sana'y wag namang ganituhin, ano. Ay pumalit sa kanya yung Donya. O yung asawa niya. O ayan ang nangyayari sa atin. O, ngayon, kaltas. Bakit kakaltasin? Bago natin ibigay yung balita sa kaltas, ikaw muna. Samantala sa ating mga balitang lokal pa rin, sinuyod ng inspection team ng pinagsanib na puwersa ng National Meat Inspection Service, Naga City Price Coordinating Council, NCPCC, at Naga City Veterinary Office ang mga pampublikong pamilihan at mga mall na nagbebenta ng mga karne o dito sa lungsod ng Naga. Pinangunahan po ni NMIS Bicol Director Alex Templonuevo ang sorpresang inspeksyon isang linggo bago ang piyesta ng Peña Francia, kung saan inaasahan na ang taon-taon na pagtaas ng demand sa karne dito po naman sa Naga City. Ayon sa NMIS, Meat Inspector na si Emily Iscueta sa Ulond, 7 establishmento ang nakitaan nila ng paglabag sa Consumer Act of the Philippines at Food Safety Law. Lahat po na napuntang malls, wet market, satellite, Naga City Public Market po, bases sa mishandling of meat, no meat inspection certificate, sa pagbebenta, then spoiled meat, at mislabeled na. Ayon po yan kay Saulon, yan kanilang nadiskubre sa kanilang pagbisita. Dahil dito umaabot po sa 224.43 kilo ng karne ang nakumpiska ng grupo. Agad ibinaon sa lupa yung mga karne. Agad daw ibinaon sa lupa. Then, ang mga karne na konsideradong not for human consumption, labag din sa batas na i-donate ito tulad sa mga zoo. Samantala, mula 5,000 hanggang 50,000 ang posibleng ipataw na multa sa mga lumabag, depende sa batas na gagamitin. Sa aming assessment, recommendation, dahil jurisdiction yan, ang sabi nila is jurisdictional yan, Naga City Legal Officer can give the impossible penalty. Minimum is 5,000 to 10,000 sa mishandling and mislabeling under Consumer Act. Pero kung i-apply po natin ang Food Safety Law, 50,000 po ang minimum at 200,000 pesos for admin fine for first conviction po. Yung NMIS po dito is competent witness sa roundup, same with the city vet po ayon kay Saulon, para matiyak na hindi hot meat o botcha ang mabibiling karne. Paalala po ng NMIS, laging hanapin ang meat inspection certificate sa meat vendor. Kung inangkat ang karne mula sa ibang bansa, hanapin po ang importation permit at certificate of meat inspection kung saan makikita ang country origin ng naturang karne. So paalala po ng NMIS, madali lang matukoy ang presko ang mga karne. Dapat brick red ang kulay ng karneng baboy at baka samantalang sa karneng manok naman, normal ang kulay at walang amoy. So yung sa manok daw, dapat normal yung kulay and of course, walang amoy. Sabi po yan ng NMIS. Dito sa Naga City, may mga nagtitinda ng karne na iba yung amoy. Parang mabaho. Ayoko nang banggitin yung mall. Pag malapit ka, mabili ka, ang grabe yung amoy. Ganun ba yun? Opo. Sa dapat yung chicken daw, normal ang kulay. Oo, pag namumutla na. At walang amoy. Kung may amoy, huwag bilhin. Yung likod niyan laging napupuruhan eh. Opo. Yung back of the chicken. Mm-hmm. Okay. Opo.
Yan ang ating balitang lokal. Nangangamba ang ating House Majority Leader Rolando Andaya na libo-libong contractual nurses at iba pang medical workers ang maharap sa malawakang indo kung hindi may babalik yung tinapyas na budget ng Department of Health. Nagkaltas ka din, Jomar eh. Kaltas. Oo. Sabi ni Andaya, nasa 7,000 na manggagawa ng Department of Health ang maaaring matanggal sa trabaho sa ilalim ng Health Human Resources Development Program. Sa ilalim kasi ng nasabing programa, ilang health workers, partikular ang mga doktor, dentista at midwife, ang itinalaga ng DOH sa mga kanayunan upang matugunan ang pangangailangang medikal sa mga baryo. Sa makatwid, magdaragdag ng budget dito, no, Jomar? Ngayon, sa 2019 budget ng Department of Health, mayroon silang 35.7 billion. Itong kinaltas mula sa dati nilang 109.8 billion na magiging 74.1 billion na lamang, kung saan may pinakamalaking tinapyas ay sa programa ng HHRD na mula po sa 9.6 billion ng budget naging 1.2 billion budget na lamang. Budget cut na aabot ng 8.4 billion at ang resulta nito ay babawasan din ang mga medical workers sa mga baryo. Sa makatwid, yung mga nasa sa loob ng opisina o ng hospital, ilalabas na sila, Jomar. Ilalabas na. Ngayon, mahigpit yung diskusyon dito. No, pinag-uusapan yung tungkol sa health services to the people. Sabi ni Andaya, mas nangangailangan tayo ng mga doktor at nurses na ito. Diba? Ngayon, let us find ways to save their jobs, sabi ni Andaya. Utak na naman ni Andaya sa tulong ni Speaker Gloria Macapagal Arroyo para magawa nito ng paraan. Kaya yung pagiging gobernador niya rito sa atin sa probinsya, dapat nito naintindihan ng taong bayan sapagkat naintindihan niya ang kanyang trabaho. Ikinig ka ba dyan? Yes, ma'am. Kaya dito sa pagpapaliwanag, nagpaliwanagan daw yung Department of Health at saka yung DBM. Nako, talagang pag tinapyasan ito, mawawalan tayo ng doktor dyan sa mga hospital natin. Totoo yan. At nurses, nakita mo na nga naririyan na sila. Ang susungit pa. Ang susungit. O yan. So, sabi ni Andaya, bigyan lang sila ng konting pagkakataon ni Speaker, hahanapan nila ito ng solusyon, lalo na ang kulusugan at trabaho ng karamihan ay nakataya rito. Kita mo na yon? O sino pang hindi boboto kay Andaya bilang gobernador? Nakikita mo naman kung ano ang kanyang problema. Sa kanyang pagiging DBM ng matagal, talagang inaayos niya ito. At nagiging makatao na may puso at kalooban at konsyensya para tumulong sa tao. Yan ang ating itatanim sa utak natin at kukote natin. Nakikinig ka ba riyan? Yes, ma'am. Ngayon, alin pa? Tapyas din ng education eh. Narinig ko si Boy Rita kahapon. Sa education, tapyas din. Wrong appreciation ka. Kasi sabi niya, mga teacher, alam mo yung asawa niya yung teacher. Ngayon, pag hindi nilagyan ng dagdag sweldo yung teacher, siyempre galit si teacher. Mag-aalala ba ang teacher samantalang meron silang nakasulat yung kanilang pangalan sa isa sa mga inaasikaso ni Mr. President? No. Kasi, ang DBM, yung medical scholarship program, sa CHED, higher education ito, ay nanganganib daw na mahinto ang mga estudyanteng kumukuha ng kursong medisina sa 8 state universities and colleges. Sa makatwid, Jomar, aalisin na nila sa scholarship yung kukuha ng medicine. Kukuha ka ng medicine, di ba? Yung medisina sa 8 state universities and colleges, tatanggalin nila. Mahihinto sa pag-aaral yung mga scholar nila na ang kinukuha ay medicine. Saan? Sa state universities and colleges. Katulad niyang, ano nga yun nandiyan natin? Yung Biscas. Biscas, ano pa? Wala namang medicine dyan, ano? Ewan ko lang kung... Yung agriculture. Ay, wala ma'am sa Biscas, wala. Wala, ano? Opo.
Sabi ni Angara, nag-aral daw, pinag-aralan niyang mabuti yung National Expenditure Program na isusubmit sa DBM sa Senado. Nung tinalakay yung pambansang budget, tiniyak ni Angara na ipaglalaban niya na mapontuhan yung mga kukuha ng medisina. Nakikinig ka. Harapan na nga tayo ng doktor at nurses na nagsisipag-travel abroad. Mababa daw kasi yung sahod, kaya Oo. siging abroad na lang. Oo. Dati nakalagay ro doon sa program 250 million pesos. Ang budget dito sa CHED. Subsidy sa matrikula ng mga medical students. Medical students na nag-aaral sa state universities and colleges. Nakuha mo ba yun? Dito sa budget nito, sabi ni Angara, hindi nagbigay ng budget sa DBM sa programang ito ng CHED. Sabi ngayon ni Sani, alam mo naman, gwapong-gwapong anak na ito ni Edong Angara, sabi niya, pipilitin ko, titsakin ko na mapopontuhan ang medical scholarship program ng CHED. 6 sa 10 Pilipino na nakikita natin, kulang tayo ng doktor, kulang tayo ng nurse, at ilang pang allied health professional. Ang hirap naman kasi dito sa atin, pag nagka-graduate na, travel abroad, walang natitira, pero nagpaaral niyang gobyerno Pilipino. Dapat masunod naman na sila pinapag-aral ng gobyerno, dito muna sila magtrabaho, hindi baga? Hindi talagang travel na naman ang abroad, yung nakaka-afford. Nung nagtutuition, walang ibayad sa tuition, pero nung lilipat na sa ibang bansa, mayroong pambayad para makatravel abroad. Di ba ga? Kasi, yung kulang natin sa pagiging doktor, alaman tayong umorder ng taga-China, taga-ibang country, para magsilbi rito sa atin sa Pilipinas. Yung ibang bansa talagang tinatanggap yung ating mga nurses at masisipag daw. Di ba? Asaan na yung ating manager? Wala pa. Nakapila pa ba papuntang Australia? Sabado yata. Sabado na ngayon, wala nang pila. Saan napunta yun? Hinahanap na natin. Saan napunta yung pupunta sa Australia yan? 2 linggong pumipila doon sa embassy. Kahirap naman. Kala ko baga madali ang pag-travel abroad ngayon, di ba? Sabi ni Angara, binawasan daw ng CHED budget. Pagka sa medical paulit-ulit na lang natin sasabihin yan. At siya'y nangako naman, nababantayan niya ito at baka raw maibalik din. Ibig sabihin, maisama din. Sigurado ang pondo kasi kulang tayo ng doktor, kulang tayo ng nurses. Kulang nga tayo kasi nagta-travel abroad. Say mo? Totoo yan, ma'am. Pati caregiver. Abroad. Katulad nitong aking caregiver dito. Galing China yung isa. Ang isa sa Japan. Galing Japan yung isa. Pambihira, no? Kailangan magsilbi. Sila muna dito sa atin para masilbihan ang ating mga provincial hospitals. At least man lamang sa loob ng 5 taon, Jomar. Sa loob ng 5 taon, pag sila'y pinapag-aral nating scholar, dapat sila'y magserbisyo muna rito sa Pilipinas. Sabi ni Sani Angara, at least for 5 years. For 5 years. 5 years ang hinihingi niya. Ngayon, kung hindi nga naman matutupad ito, bakit mo pag-aaralin dito pagkatapos ilalabas ng bansa? Kasi there is an urgent need. May shortage tayo ng doktor. Kaya yan sabi nga, kailangan magkaroon ng free check-up at laboratory test for all Filipinos. Ano ang silbi ng universal healthcare kung wala naman tayong sapat na doktor, wala tayong sapat na nurses, at lahat tayong travel abroad? Say mo? Yes. Napakahirap nga naman. So, ganun ang kondisyon niya. Pag-aralin ka ng gobyerno natin, sa halip na kung saan ka pupunta, at least for 5 years, pipirma ka ng kontrata mo. Narito ka muna sa Pilipinas at magserbisyo ka sa Pilipino. Pagkat Pilipino at Pilipinas ang nagpaaral sa iyo.
Yun ang kondisyon tungkol doon. Lipat ako sa iyo. Opo. Samantala sa ating mga balitang lokal pa rin, abala na ang Peña Francia Interagency Task Group Joint Operations Center sa paglatag po ng mga security plan para sa pagsisimula ng pista ng Peña Francia sa Pilgrim City of Naga sa September 7 Biyernes. Yan po ay traslasyon procession. 8 araw bago ito, nag-ikot ang Interagency Task Group sa magiging ruta ng traslasyon procession. Magsisimula ang foot procession sa Peña Francia Shrine. Babaybayin ang kabaan po ng Peña Francia Avenue, bahagi ng Plaza 15 Martires, Elias Angeles Street at Paz Street hanggang maipasok sa Porta Maria ng Naga Metropolitan Cathedral ang imahe po ni Nuestra Señora de Peña Francia at El Divino Rostro. Isang walkthrough at clearing operation ang isinagawa po ng task group sa ruta ng prosesyon kahapon. Ipinatanggal ang ilang sasakyan na ginawa ng parking space ang sidewalk. Sinita din ng ilang negosyante na inukupa ang kanilang establishmento ang daanan. So dapat wala doon sa daanan ito mga nagtitinda dyan. Umaasa po ang Interagency Task Force na makikisa ang publiko sa kanilang ipinatutupad na mga panuntunan upang matiyak ang magiging matiwasay at taligtas ang halos isang buwang pagdiriwang sa maugmang lugar dito po sa lungsod ng Naga. Saan nga dadalhin yung yung dati sa tabi ng bodega? Dyan ma'am sa Robinson's Place. Ano nga yan? Ang tawag nila is the Atrium, Robinson's Place na yung Bishop Gainsa Trade Fair. Yung Bishop Gainsa Trade. Sa September 6 talagang ma'am. trade talaga. Yan ang trade Ang talaga. mga tinda-tinda talaga bawat bayan. May mga tinapa, bawat probinsya ng Bicol. Yan ang trade fair. May mga gawa sa Dapat abaka. sana yan ang inilagay ro sa plaza nilagay karindir palengke. Mga damit, mga sapatos. Sa Robinson yan, yung bakante, no? Yes ma'am, sa Robinson's May Place. maganda- Malawak maganda. yan, malawak. Malawak. Masikip daw kasi ma'am dyan sa dati. Masikip yan. na. Opo. Tsaka yung lupa, hindi sementado. Hindi sementado. O ngayon, pagka sementado, yan ako ang ganda. Mm. Dala ka ng upuan mo at mapaupo-upo Opo. ka doon. Dami dyan, mga gawa sa abaka, sa mga shell, maganda. ayan, mga ganyan. Oo. Ngayon, eto. Si Andaya, hinimok ang Senado, aprobahan na yung rice tarification bill. Importante ito, Joman. Opo. Kasi nakita niya na ang ginagawa ni El Rey grabe dito sa promesa ng Kamsur. Yung pagiging gobernador niya, yung laman ng bodega, gusto kinukuha niya. Tapos nai-stack pagdating ng eleksyon, nagagamit niya. Sabi ni Rolando Andaya, at sinasang-ayunan din niya yung utak ni Piñol. Ipasa na yung Agricultural Tarification Act para mabigyan ng solusyon yung problema, yung pakulang-kulang ng supply ng bigas. Yung solusyon tungkol dito. Sabi ni Andaya, mas maganda kung sa lalong madaling panahon ay mai-institutionalize na ang rule-based system sa pag-angkat ng bigas. Kaya naman, dapat ito i-aprobahan na rin ng mataas na kapulungan, Senado, yung Rice Tarification Bill na kasalukuyang pending pa rin sa Senate Committee on Agriculture and Food. Pagkat sabi nga niya, ito lang ang nakikita kong paraan para yung palay natin o bigas natin at yung lahat ng ating pakikinabangan sa bukid ay maiwasan na mapasok sa smuggling at pakinabangan lamang ng mga higanting nagninegosyo sa palay. Ang House of Representatives na ipasa na. Pasado na sa House of Representatives ang Rice Tarification Bill sa pamamagitan ni Speaker Gloria Macapagal Arroyo. Sana sumunod na sa kanila ang Senado. Kasi sabi niya, isa lamang sa mga paraan para maging affordable, marami ang supply, walang patago-tago, yung lusutan ng mga inismuggled na import restrictions kapalit ng pagpataw ng taripa sa mga aangkating bigas. Sabi niya, kung itong papasok na bigas ay maitatarifa natin, yung mabibigyan ng taxes, mapapakinabangan natin yung ibinabayad na yan. Kaya sabi nga niya, walang repeat of the turbulence rocking now the rice sector. Alam mo naman, nagsalita si
Ang daya niyan, galit na galit talaga siya kay El Rey. Sapagkat nakita niyang nagsamantala na kinuha yung kalahati ng ating mga bigas dyan sa NFA na pinipilahan natin. Wala na tayong pilahan. Mabuti dumating na raw yung stocks. Opo, dumating na. Pinakita na nakakain. Talaga naman makakain yun. Yan, nanguna yung regional director sa kumain nung sinaing na NFA. Yan. Di baling kainin mo ng kami yan. Huwag lang kayo nakikipag-connive sa mga rice traders. Ang hirap sa inyo sa NFA, rice traders. Kumikita kayo ng 50 o 100 sa bawat sakaw na makukuha sa inyo ng rice traders. Tapos yung rice trader naman, ipagbibili naman sa atin, napakataas ng presyo. Same mo? Yan ang trabaho. Ngayon, kung meron tayong restrictions, kapalit nung, alam ba kung ilang percent palang babayaran nila? 35%. 35%. Sa mga aangkating bigas nila. Yung mga aangkat, pagpasok ninyo rito sa amin, 35% ang patong namin sa bigas ninyo. 35%. Mapuputol ngayon ang smuggling. Mabibigyan ng solusyon ng pakapos-kapos na bigas natin. Di ba? Yun ang kanilang gusto. Parang matutuloy yata yun. Kasi yung utak ni Piñol, kaya hindi niya sabihin ninyo, walang tiwala si Mr. President. May tiwala. Kasi tama, kaya nga lang si Piñol, hindi naman niya binabantayan yung mga tauhan niya sa field. Katulad na lang nung ating direktor dito, na nasa opisina at talagang by appointment mong kakausapin. Ayaw lumabas ng kanyang opisina. Sumulat ka muna. Donya. Nako, talagang wala kayong karapatang magsilbi sa bayan. Kung kayo puro donya. E tingnan nyo si Duterte kahit na may sakit. Alalahanin nyo, cancer ang sakit niya. Of the colon. Yan na narinig ko. Spinal column yan eh. Nung siya na-aksidente. O, pain reliever lang ginagamit niya. Eh, wala kang magagawa. Yung may sakit ka, eh, ano yung gagamitin mo? Eh, pumupunksyon siya bilang presidente. Hindi man niya yan tinatago. Kaya lagi siya nagsasabing pagod na siya. Gusto na niyang magpahinga. Because matanda naman na siya, hindi ba? Ngayon, ipinakikipaglaban niya yung kanyang programa na bago man lang siya mamatay, eh, maipatupad. Parang ganon. O sige, ikaw muna. Opo, sa ating mga balitang lokal pa rin, maaari nang makasuhan ang isang magulang kung mahuhuli ang mga anak nitong minor de edad na lalabag po sa expanded curfew for minors sa ikatlong pagkakataon at higit pa. Yung una, pangalawa, patatawarin. Pero ikatlong beses na yung mga anak minor de edad na sa labas lumabag sa curfew for minors, ang kakasuhan ang magulang. Paliwanag ni Councilor Elmer Baldemoro, ang chairman ng Committee on Women and Children sa lungsod ng Naga. Minabuti niyang ipanukala na madagdagan ang probisyon ng kasalukuyang ordinansa upang mabawasan ang mga kabataan na nasa labas pa ng bahay sa oras ng alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw kahit mga minor de edad. Ayon sa konsehal, kung noon ay dinadala sa police stations ang mga nare-rescue na minor de edad na lumalabas sa curfew ordinance, ngayon ay dadalhin na ito sa barangay hall o tanod outpost. Sa unang offense, ipapatawag ang magulang at magkakaroon ng maikling oras na counseling, habang sa ikalawang offense ng bata ay ipapatawag muli ang magulang at sasailalim ito sa series of counseling na sasabay ng community service. Sa ikatlo at masusunod pang paglabag, isa sa ilalim pa rin ito sa counseling, community service at pagmumultahin. Sakaling hindi ito magawa ng isang magulang, maaari itong sampa ng kaso sa korte bilang paglabag sa ordinansa ng lungsod ng Naga. Sa kaugnay na balita, binigyan diin ni Councilor Elmer Baldemoro, ang chairman po ng Committee on Women and Children sa lungsod ng Naga, na nakapaloob rin sa kanilang panukalang amendments sa curfew ordinance ay ang pagmumonitor sa mga computer shop. Sa panayam kay Baldemoro, sinabi nitong mayroon na silang mga identified computer shop na mayroong mga minor de edad na inuumaga sa kakalaro at kung minsan ay naka-school uniform pa ang mga ito. Oras na maaprubahan ng bagong probisyon ng ordinansa ay tiniyak ng opisyal na hihigpitan nila ang pagmonitor sa mga gaming shop upang masigurong walang minor de edad na makikita sa labas sa tuwing mga alanganing oras. Ang curfew for minors sa Naga City o makinig alas 10 ng gabi hanggang alas 4. Dapat ang mga minor de edad wala sa labas ng bahay. Tama sinasabing obserbasyon kasi naka-uniform pa. Naka-uniform. Nasa loob ng computer shop. Ikaw, lagi ka nung wala tayong
Ano nakikita mo? Mga minor de edad, ma'am, na naglalaro yan dyan sa computer shop. Sigawan ng sigawan, kakaingay dyan sa mga computer shop paggabi. Mga naka-uniforme, yung iba naman, mga ordinaryong damit, pero mga minor. Ganun ba yun? Yung iba kung ano mga pinapanood dyan. Talaga naman. Kaya ito dapat bantayan talaga yung pagpapatupad ng batas eh. Opo. May ordinansa nga tayo, ordinansa, wala naman nag-follow up sa execution. Dapat yan execution. Walang, yung mga pulis paggabi, wala eh. Walang pulis. Walang pulis. Tulog din. Na dapat manghuli. Ang tanging pulis na matitira ay naroon sa opisina. Tulog pa kung minsan. Yan ang depekto niyan. Yan ang problema niya, may pulis. May pulis. Pero pagka-araw, nako, dami nila. Kahit na nasa puno ng kahoy na nagte-text lang. Eh, hindi na nalalaman, ang laban ay sa gabi. Kung yan sa araw na yan ay nilalagay ninyo sa gabi, palagay ko, maipapatupad natin yung ating kuhan. Yung ating ordinansa. May mga ordinansa, wala man Paano may nagpapatupad. papatupad dyan eh, pagkagabi tulog na kayo? O papasok na naman kayo alas 8 para kayong irregular na empleyado. Sa gabi, may umahasahin sa gabi, nag-sideline din nung araw, kaya nahuhuli palagi, tulog. Tulog. Kung di tulog, nanonood ng TV. O, yan baga. Tapos doble-doble na ang sweldo, yun ang gawa. Kung yung baga nasa sa araw, na nagtitetext sa puno ng kahoy, iyan ang ina-assign sa gabi, edi mabuti. Kaya nga yung mga tanod, dapat swelduhan nila yan eh. Opo. Kasi yung tanod na nagbabantay sa gabi. Dapat Huwag lang dagdagan. yung tanod na nagbuburat naman. Na tawa ka tawa, sige nga, ikaw ang magsalita. Ito'y laman ng kalsada sa gabi. Ang nakikita ko kasi mga tanod, yung mga gurangs. Nandyan, may mga nag-iikot din, ma'am. May mga dalang batuta, may tear gas. O yan, nag-iikot naman. Yung iba naman dyan sa mga outpost, tulog. Yan ang mga Tulog problema. na. Tulog. Alam mo kasi magbantay yan dyan ng 12 oras. Yung tapos walang sweldo, honorarium lang, 500. Oo May nga. 300 lang. Yun nga. Yung budget lang kape, wala man makain-kain, kape lang. Pinanghihingi lang yung pambili pa ng kape. Eh, yung pulis, nasaan? Wala. Ako nga naglalabas ng gabi, hanggang gabi. Wala yung mga pulis, wala akong makita. Yung tanod, nakikita ko lalo dyan sa may San Francisco. Nandyan sila sa may face down na tinatawag. Yung mga tanod, nakaabang. Pero ang pulis, wala ka talaga makita dyan. Yan. Kapag may nakausap natin Opo. yung pulis, sabihin natin, Sir, bawasan mo yung pulis sa araw. Pariportin mo sila sa gabi. Oh, bakit? Para hindi nahuhuling tulog. Pabaya. Oh. Kasi nag-o-office din ng alas 8. Lasotso. Nakabisa sila. Flag raising ceremony na. Gagandang lalaki. Tapos nasa puno lang ng niyog. Wala mang ginagawa. Mabuti nga pinutol na yung mga puno sa magsaysay. Dati nandyan yan sa mga silong niya. Sa mga silong yan, buti nga naputol Wala na na. yung mga kahoy. Kailangan niya sa gabi kayo lumakad. O, para nahuhuli ninyo yan, katulad ng ordinansa sa kabataan na yan. Paano nyo mahuhuli yan? Tulog kayo. Hindi ba? Opo. Yun. Yung DOJ findings dito sa Nahing Pilipino, grabe talaga itong Nahing Pilipino ito. Panahon na naman ni Yelo Dayon, napapirma yung kontrata, how many years na meron tayo rito sa Nahing Pilipino ng casino. Nakikinig ka ba? Kaya nung malaman ito ni Duterte, galit na galit. Na yung Pilipino, picture ng Pilipinas. Naririto yung mga kasino, itinago. Nagpasok ng Yelo Dayo ng lease contract. Ngayon wala na sila, anak ng pating. Ipatutupad beto ni Duterte, hindi. Hindi. Illegal. Hindi. Sabi ni Duterte, pinalayas niyang lahat yung mga empleyado ng Nahing Pilipino. Ito nga, tingnan ninyo nga yan. Magaling ba yan si Yelo Dayon? Porque ang laki ng perang ibinayad daw yun. Taga saan ba yun nakakuha nito? Ano bang kontrata ito ng pinirmahan na naman ni Pinoy itong Nahing Pilipinong ito? Isipin mo yan. Very disadvantageous. Hindi pabor sa gobyerno. Yung kontrata dapat walang visa yan eh.
sabi ni Harry Roque, sabi ng Secretary of Justice, yung kontrata ng Nayong Pilipino, isang uri daw ng build transfer contract. Itinago, pinagmukha lamang na isang lease contract. Lease contract. Pero pagkahabang lease contract ito, Jomar. O ngayon, sabi ni Secretary Roque, taliwas ito sa lumabas na public advertisement. Dating opisyal ng Nayong Pilipino na nagsasabing legal. Paano naging legal ang mga kontratang ito? Na yung Nayong Pilipino naglagay sila dito ng kasino. Alam mo naman si Duterte, tanggal silang lahat. At yung kanilang kontrata ay void ab initio. Lalaban niya ni Duterte kasi pinipilit nung nakakuha ng kontrata na pinirmahan daw nung nakaraang presidente yan. Say mo? Say mo? Yes, ma'am. Pinirmahan. Maari kabaga naman yan, baliktad na yan. Paano yung papayag na yung Pilipino? May kasino? At ang kontrata, 75 years yata. Grabe tagal. Sus Mariosep. Nako, talagang pipikit-pikit na ang mata natin. Yan ang ginawa ng mga liberal party. Kung ano ang ginawa sa atin. At kung ito pa nagpatuloy sa, kayo ang boss ko, tayo'y sa tuwid na daan. Wala na. Lusaw na ang Pilipinas. Wala na tayo. Talagang wala na tayo. Ngayon, pilit-pilit na sila sa EJK. Paano mong sasabihin EJK? Kung makikita mo sanang walang tao dyan sa kulungan at puro patay na. Yung mga nagda-drugs. Hindi Ayaw namang aminin ng mga nag-drugs, pati mga magulang naman konsentidor. Yung anak ko, kasama doon sa tukhang, pero ngayon nagbago na. Tingnan mo nga yan. Pag ikaw'y talagang tumikim niyan, kahit anong sabihin mo, nakakaintindihan pa sila. Jomar, natatanda mo, meron tayong nalagaan dito. Opo. Nakakala natin malinis na. Pag dumarating na pala ng ating gabi, nangumpisal na, hindi ba sa atin nangumpisal? Tinitape natin yung sinasabi niya. Kilalang kilala raw niya yung nagda-drugs. Kung bakit yun parang aso na naamoy nila, yung nagda-drugs. At nagpupulong-pulong sila sa akin, kapumili ka, ganun-ganun. Hindi mo maialis yan Anong sabi mo kanina? Ilan ang kulungan? 527% yata. 571%. 571. Dapat pondohan naman yan. Dami na. Kawawa naman yan, nakakulong na yan, nakala mo sardinas na. Punong-puno. Punong-puno. Kaya may mga nagkakasakit na. Kaya yung mga taga-yelo, kung ang EJK ninyo, sana walang laman yung kulungan natin at puro patay na nga yan, EJK. Pero lahat sila hinuhuli. Puno rin yung rehabilitasyon natin. Yung rehab natin, ng mga adik. Puno na. O nakapunta rin ako dyan. Yung pinatayo ni Andaya dyan. Na rehabilitation center na pagkaganda-ganda na Jomar. Yung pinagawa ni Andaya. Kita nyo na yan? Nakaw, Diyos ko po. Meron nagsasalita. Nakatingin sa langit. Naka-uniforme. Kasi lahat ng kwan dyan, naka-uniforme. Salita ng salita. Minsan tumatawa siya sa salita. Parang buang ba? Yan ang inabot niya sa pagdadrugs niya. Buang-buang. Minsan nakaupo. Minsan sayaw ng sayaw. Matagal ako nakatunganga dun At meron naman kami nilalakad na nag-drugs din. Na tinutulungan ko. Ang tagal namin nakatunganga doon sa labas. Makikita mo kung ano mga itsura ng mga yan. Ngayon, grabe na. Talagang siksik ang umaatib kabo. Nagkakasakit na sila. Ang hirap sa loob, mainit na. Lahat na, lalo na't pumapasok ng mainit na panahon. Hindi na makakahinga. Sa pagkain na lang, problema rin natin kung paano sila pakakainin sa loob. Hindi baga? Opo. Ngayon, kailangan budget sa pagpapatayo ng bagong kulungan para maibaba kung ito'y 571%. Ang congestion, bumaba man lang ng 200%. Ibig sabihin nyo, meron man lang panahon para matulog talaga at para maligo. Diba? Kasi ngayon wala nang oras maligo. Talagang nangangamoy ang loob ng kulungan. Say mo. Totoo yan, ma'am. Nako, pagkahirap na ngayon. Kaya, yung kanilang problema ni Duterte yan. Gusto niyang madisiplina ang mga Pilipino. Ay eto pa, EJK.
Alam ninyo kayo mga magulang na nakikinig sa akin. Alam na ninyo yung anak ninyo inalulong dito. Tulungan nyo yung anak ninyo. Hindi yung porke binabayaran ka, sasabihin mo yung anak mo pinatay ng sabi nga, hindi naman dapat patayin. Yun ang kanilang EJK, hindi ba? Tingnan ninyo mabuti yung anak ninyo. Huwag ninyong konsintihin sa katarantaduhan. Magiging ganyan ba yan kung di kayo mga pabaya? Magre-resort ba yan sa drugs kung di kayo pabaya? Yung asawa ninyo, bakit nag-drugs yan? Ano naging katwiran niya para malulong sa drugs? Tingnan ninyong mabuti. At kung talagang mahal ninyo ang pamilya ninyo, pupunta ka sa otoridad at isusumbong mo kung anong ginagawa ng member of your family, hindi ba? Baka naman ang hirap kasi, Jomar. Pati the mother is also taking drugs. Di ba? Buntis, nagda-drugs. Silang lahat nagda-drugs. Pamilya baga nakikita mo sa telebisyon, hinuhuli lahat. Kuy mabuting magulang. Sasabihin mo, mahirap ang buhay, wala kang alam na hanap buhay. Maraming paghahanap buhay ang legal. Huwag kang pumunta dyan sa drugs at pinasok ang utak mo ng drugs. Meron daw nagsabi, nakita ko kagabi yun. Bakit kaya ka nagda-drugs? Kasi po ikay 5 taon na akong hindi nagkakaanak. Ang sabi po pag ako'y nag-drugs, kakapit na raw po yung baby at ako'y mabubuntis. Nabuntis nga, Jomar. Kaya nga siya nagda-drugs sapagkat siya buntis na ngayon. Buntis na. Kita mo na yan. Nako, talagang napakahirap. Alam ko, interesado ka kay Fox. 1 buwan na lang si Fox. Apil lang, apil. Pero alam mo naman, nagalit dito si Duterte. Kasi na bisita na nga lang siya dito sa Pilipinas. Ang kasama naman niya, yung pula, yung red. Komunista ang kasama niya. At siya ay nagbababandera at dito siya kasama. Pagkatapos nagmamalinis siya na siya ay lumalaban dahil sa pangangalaga niya sa kapakanan ng mga mahihirap. 1 buwan lang ibinigay sa kanya. Nag-file siya ng motion for reconsideration. Yung deportation issue niya, palagay ko lulusot na to. Talagang makakalabas na siya ng Pilipinas. Mag-a-apila pa ba siya? Hindi na apil na ng apil eh. Pareho lang naman sinasabi niya. Talaga siya blacklisted na, Jomar. Sa Lunes na naman, magsusubmit na naman siya ng another motion for reconsideration. Yung deportation order sa kanya. Sabi ng madre. Ang hirap sa kanya, madre siya, pero hindi niya alam yung tungkulin niya. Laging kasama siya ng mga nagdi-demonstrate laban sa government. Kaya nagalit sa kanya si Duterte, hindi ba? Ngayon pinalalabas na siya sa Pilipinas. Ayaw niya lumabas. At katunayan, gusto niya maging Pilipino na. Ayaw na niyang bumalik to sa bayan niya pinanggalingan. Ay hindi naman po pwede yung Jomar. Talagang madideport siya. Ayun, that's it. Alam ko, interesado tayo. Ikuan ka. May reklamo kay Delgra. Sino nga si Delgra? Sa LTFRB natin, ang chairman. Nako, talaga naman, si Delgra, duda ako din sa ginagawa niyan. Grave misconduct, dishonesty, conduct prejudice to the best interest of the service. Reklamo inihain ng 3 niyang empleyado. Nakikinig ka? 3 niyang empleyado ang nagabla laban sa kanya. Yan, nire-review na ngayon yan, petisyon yan. Parang palagay ko maalis ito, si Delgrang ito. Kasi maraming nagre-report na rito kung ano-anong katlokohan ito eh. Ako'y hindi nabibilib kay Delgra. Lalo na doon sa mga illegal. Pag nakapaglagay ka raw dito eh, hindi na makikita yung sasakyan mong walang... Yun ang sabi nila. Alin pa ang pinakamagaling na ating pag-usapan? Magtanong ka, sasagutin kita. Alin yan? Eto. Alam mo naman yung federalism, alam na natin, shortcut na natin yan. Federalism. Kapag ka ito'y umandar na, lalantad na tayo ng sasabayan na natin yung iba sa pagpapaliwanag tungkol dito. Ang pros and con yan. Basta President, tuwan-tuwa siya rito sa trabaho ng consultative committee. Pero itong ginawa ng consultative committee, isusubmit pa yan, Jomar, dito mga matatalino nating kababayan.
para pag-aralan kung ano pang butas niyan o anong pagmamalabis niyan. O, di bahala na sila. Basta't importante, naroon yung iniuutos sa atin kung sakaling maaprubahan yan. Pinag-uusapan yung budget, yung gastos ng gobyerno, yung mga ganyan. Ewan natin kung paano yung sasagutin. Lined up, PDP laban. PDP laban. May lapis kayo, lagay ninyo. Mm. Kasi ang PDP laban, dala yan ni Coco, dating Senate President. Ifa-final na ang senatorial lined up. Kailan nga ang kanilang umpisa ng kampanya? Yung campaign di ko pa, pero yung pagpaparaise to October, yung filing ng Certificate of Candidacy. Kailan? Yung pinaka-exact September? yung October, ma'am, yung filing ng Certificate of Candidacy. October. October. So, isa sa final na. These are the lined up, ano? Mm. Nagpulong kagabi yung member ng partido. Pinakita naman sa TV na Opo. si Coco, katabi si Presidente. Nakapula si Presidente kagabi. Oo. Ito mga napili. Lined up lang yan, ha? Kasi Opo. dami nila eh. Pipiliin pa ni Mr. President kung sinong gusto niya rito. Actually, magpupulong pa nga daw yan para Oo. sa pinal. Nakalagay. Coco Pimentel. Mm. Bongo. Nako, si Bongo. Francis Tolentino. Mhm. Carlo Nograles. Si Nograles. Si Nograles. Pahit-pahit timbaga naman yan si Nograles. Mm. Na best friend ni El Rey. Okay. Kaya siya nakakuha ng kalalaking kontrata. Mm. Kaya pagbutihin naman niya yung kontrata niya, gawin niya ng matino. At pag hindi niya nagawa ito, todas siya. Si Dong Magundadato. Maganda dato. Si Congressman Monsieur Del Rosario. Ito bagay magandang lalaki ang katawan, ano? Mm. Si Quirino ng Quirino. Dakila Kuwa. Dax Kuwa. Carlo Kuwa. Mm. Yung broadcaster na si Jiggy Manikad. Manikad. Pagkatapos kasama rito, Freddy Aguilar. Mhm. Yan. Francis Tolentino. Sama. Nandun na kanina pa. Opo. Francis Tolentino. Mm. Presidential Political Advisor yan. Itong mga kaibigan ng PDP laban. Mhm. Ito ay yung hukbo ng pagbabago. Opo. Hugpong. Si Sara. Mhm. Kasama rito. Kasama si Harry Roque. Tapos ay si Bato. Bato de la Rosa. Aba, Si Lito pagkat si Lapid. Lito Lapid na gustuhan nila. Mhm. Lito Lapid. Si Pia Cayetano. Mhm. Ang actionista na si Robin Padilla. Padilla. Yung dating DILG Rafael Alunan, matanda na ito. Mhm. At isang columnist na si Ramon Tulfo. Mhm. Ay matapang, ano? Opo. Ngayon, yung mga re-electionist, pamimilian sa kanila rin. Dami pa ng 100% pamilian. kasama na ito. Mhm. Ito, Cynthia Villar, Ah, JB Ejercito, Gara. Sani Angara, Grace Po, Mhm. Nancy Binay. Naku, mga lulusot yan. Yan ang lulusot. Naku. Sabi nito, ni Pimentel, sila Roy magiging independent. Mhm. Hindi nila i-control ang mga palalaking negosyante. Kaya wag daw matatakot yun sapagkat sila ay very fair. Palagay ko naman, papasok talaga rito ang katarungan Mhm. para ma-implement ang programa ni Presidente. Yan ang lined up nila. Opo. Kaya tuloy ang eleksyon. Mhm. Kaya mga nagsasabing walang eleksyon, hindi po. Tuloy. Tuloy ang eleksyon. Mhm. Magsigayak na kayo. Oo, yung PDP laban Yung mga niya. Handa na. pagkakandidato, gumayak na kayo. Mhm. Tuloy na tuloy. October, magpa-file na kayo ng inyong certificate of kandidatura. Opo. Pag hindi ka nakasubmit, hindi ka kasali. Mhm. Kaya sa lokal, asa na si Benny? O, Benny. Kung napapakinggan yung boses ni Benny, Mhm. ang kanyang diabetes na naman. Pabira talaga. Itong isa, nawala. At nag-embassy. Ilang kayang araw yung pagpila sa embassy. Katagal naman. Tayo naghihintay lahat nakangangatay lahat para tayong mga ugong na naghihintay. Si Boy Reta naman, paspas kay Victory. Yung isa naman,
Pas naman sa meeting dito. May, Meeting dyan. may seminar 3 days. 3 days ika seminar. Meeting ika sa dalawa na lang kitang dalawa natitira. Yung isa naman, estudyante. Busy. Reply ng drama. Hindi naman natin makita. Araw at gabi na ang kailangan niya sa school pagkat mayroong extracurricular. Kaya hanggang hating gabi, naroon sa school. Say mo. Pag tinawag mo, ayaw sumagot sa cellphone. Pambira talaga, no? Busy daw, busy. Ha? Busy. Busy. Palaging busy. Eh, gusto mag-apply sa iyo. At tatanggap na tayo ng mag-apply sa iyo. Maaari ba naman patakboy mo istasyon at dagwa na lang tayo? Ay, naku, pambihira. Isa, nasa embassy. Isa, nasa Victory. Yung isa, busy, kagawad. Say mo naman. Totoo. Ano? Mga busy lahat. Busy. Mga Yung estudyante, busy. busy. Wala nang natira. Kaya yung isa sa primo liempo, technician mo na yan. Lalay mo na. Ayan, o siya, sige. Tayo magpapaalam na alas 8:30 na. Isa- Magkano nga jackpot? Yung jackpot natin, ma'am, is 467 million. 467 million. Hindi pa tinatamaan. Hindi pa tinatamaan. Hindi pa po tinatamaan. Hindi pa po tinatamaan. Kalaki-laki na po. Siguro to magiging news throughout the world. Kasi tapos sa Facebook, nakikita tayo sa buong mundo ina-announce natin yung jackpot na yan, hindi ba? Opo. Naku, pambihira talaga ngayon yan sa kasaysayan ng loto. Nagkaroon ng ganyang kalaking price na hindi tinutumbok. Katulad yan, sabihin mo nga kung ano winning number niyan ulit. Eto, ma'am, yung mga lumabas, 3, ulitin ko lang, ito pa ay Ultra Lotto 658. Ano 3, yan yung 400. yes ma'am, 467. 3, 7, 7. 19. Kabababa. Opo, 30, 30. 38. 38. Akyat ng 54. 54. Mm. Ako'y nagpataya. Kasi sige nga, pakiulit nga yung number. At ma'am, 3, 7, Oh, 19, oh. 30, 30. 38, 38 number ko yan. Birthday ko yan 54. 54. Bakit kasi nagkalaw ng 54? Biglang umakyat ng 54. Bakit umakyat yan ng 54? Hindi tuloy tinamaan. Oh, yung lucky pick ko, meron ko tumama. Ha? Ito yung lucky pick ko. Kala ko hindi ako itinaya. Walang lumusot. Pakiulit mga Jomar at nakanak lang. Ito ma'am, 3, 3. 7, Meron ako niyan. next, 19, 19. 30. Meron ako 19. Meron kang 19? Oo. Sunod, 30. Meron din ako. Meron 30? Hiwa-hiwalay. Hindi meron din ako. 13. O sige. 30 ma'am, 30. 30. 30. Sunod, 38. 38. Wala ako Next, 54. 54. Yun ang buwisit eh. O yan. Meron akong 54. May 54? May 54 ako. Ilan ang tumama ate? 30. 33. 30, 38. Dalang anak ng buwisit yung jackpot na yan. Mahirap talaga mapanalunan. Mahirap. Ay, buwisit. Abutin pa ng 500 million. Pag inabot yan ng 500 million, meron ako. Mahinamat na mo, buta ka kasi. Alam mo naman itong alalay. Itong alalay ko, kakapa-kapa ito eh. Ako, dalawang mata ko. Meron ako 54. Meron ako 33. May 33 ba? Wala ma'am. Wala. 3-0 ang mayroon. 3-0 meron. Sunod 38. 38. 39 ang narito. Ayan lang. Sunod 54. Meron ako 54. Mayroon. Nako, talagang sayang. Taya na naman ako. Taya na naman. Wala ka lang ginawa kundi magtataya. Malay mo naman, matumbok mo talaga, ano? Opo. Kahapon din ako nakabalik taya. Doon sa jackpot na yan, kung meron pang isang gugong-gunggong na number, nanalo ko ng 4. Malaki yan eh. Balik taya. O, sige. 467 67 million. Dagdagan mo ngayon ng 10 million. Maging 477 yan. Dagdagan mo pa ng 20